Magandang hapon muli sa inyong lahat, mahal na mga kababayan. Narito na naman po tayo para ibigay ang pinakabagong at detalyadong update tungkol sa sistema ng panahon na ating patuloy na binabantayan mula pa noong nakaraang mga araw. Noong una pong i-monitor natin ito bilang isang low pressure area na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao, ngayon po ay tumpak na pong naging ganap na bagyo ito, mayroon na pong opisyal na lokal na pangalan, Bagyong Ada. Sa kasalukuyan po, nasa kategorya pa ito ng tropical depression na may lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro kada oras at may mga pagbugso na umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Ang bilis ng paggalaw nito ay 35 kilometers per hour, isang medyo mabilis na nagpapahintulot sa kanya na lumapit ng mas mabilis patungo sa silangang bahagi ng Visayas. Batay po sa pinakabagong pagsusuri at satellite imagery na nakuha natin itong mga nakaraang oras, may malaking posibilidad na muling magbago ang direksyon ng paggalaw ng Bagyong Ada habang lumalapit ito sa ating bansa. Hindi lamang po yun, may pagkakataon din na mag-intensify pa ito at maging tropical storm sa mga susunod na oras. Kapag umabot na ito sa kategoryang tropical storm, magkakaroon po tayo ng pagtaas ng wind signal hanggang signal number 2 na nangangahulugang mas lalakas pa ang hangin na dadalhin nito. Sa kasalukuyan pa lamang po, dahil sa kanyang pagiging tropical depression, mayroon na tayong wind signal number 1 na nakataas sa mga sumusunod na lugar. Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Eastern Samar, Samar, Northern Samar. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng hangin na umaabot sa 39 hanggang 61 kilometers per hour at inaasahang makakaramdam na ito ng mga susunod na 24 na oras. Bukod pa rito, dahil sa malawak na sakop ng mga ulap at sistema ng bagyo, mayroon din tayong babala sa malakas na pag-ulan na maaaring maranasan mula ngayon hanggang bukas sa mga sumusunod na probinsya, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Eastern Samar. Ang mga pag-ulan na ito ay dala ng mga cloud cluster mula sa Bagyong Ada at maaaring umabot sa 50 hanggang 100 milimetro sa mga nasabing lugar. Makikita po natin sa aming pinakabagong satellite image na napakalawak na ng mga thunderstorm at pag-ulan na umairal sa karagatan sa silangang bahagi ng bansa. Kaya naman, lubos po naming pinapaalala sa ating mga kababayang mangingisda na ipagpaliban muna ang paglalayag sa mga karagatan sa silangang bahagi ng Pilipinas. Kahit pa po hindi direktang maglandfall ang sentro ng bagyo sa ating kalupaan, tayo pa rin ay apektado ng malawak na hanay ng hangin at pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar, at iba pang panganib. Bago po natin ikwento ang kasalukuyang landas ng Bagyong Ada, baka po ay matatandaan ninyo ang aming ulat kanina noong una po ay tila lumalayo ito sa ating kalupaan. Ngunit sa kasalukuyan pong pagmomonitor namin itong mga nakaraang oras, muling nagbago ang kanyang direksyon at lumalapit na naman po ito sa ating bansa. Batay sa pinakabagong data at satellite imagery, ang Bagyong Ada ay unang lalapitin ang silangang bahagi ng Mindanao, kung saan patuloy na apektado ang mga probinsya ng Surigao del Sur at Surigao del Norte, mga lugar na mayroon ng wind signal number 1. Pagkatapos po nito, babaybayin naman niya ang Dinagat Islands bago patungo sa Samar, Eastern Samar. At Northern Samar, mga lugar na kasalukuyan din namang may wind signal at tiyak na haharapin ang malakas na hangin at pag-ulan. Habang patuloy na lumilipat ang Bagyong Ada patungo sa Bicol Region at ibang bahagi ng Visayas, may malaking pagkakataon na maging tropical storm. Kung mangyari po ito, maaari na tayong magtaas ng wind signal number 2 sa mga lugar na malapit sa kanyang landas. Kaya naman po, lubos na namin pinaghahandaan ang lahat ng posibleng epekto nito mula sa malakas na hangin na maaaring sirain ang mga mahihinang istruktura, hanggang sa matitinding pag-ulan na maaaring magdulot ng matinding pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok. Para po sa inyong kaligtasan, narito ang ilang mahahalagang paalala. Kung kailangang lumabas ng bahay, laging magdala ng payong, kapote, o anumang proteksyon laban sa ulan. Para sa mga nagnenegosyo gamit ang motorsiklo, laging tandaan na ang basa na kalsada ay mapanganib, kaya mag-ingat sa pagmamaneho. Kung kayo ay nakatira sa mababang lugar na madalas mabaha at kailangang lumusong sa tubig baha, laging magsuot ng bota para hindi direktang madikit ang inyong mga paa sa maruming tubig. Ito po ay para maiwasan ng sakit tulad ng leptospirosis na maaaring makuha mula sa tubig na kontaminado. Laging manatiling alerto at updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas dahil anumang oras po ay maaaring magbago ang lakas at direksyon ng Bagyong Ada. Lagay ng panahon sa buong Pilipinas.
Dahil sa epekto ng hanging amihan kasabay ng paglapit ng Bagyong Ada, ang mga sumusunod na lugar sa Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ngayong hapon hanggang gabi, Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region. Pinapaalala po namin sa mga kababayan natin sa mga lugar na ito na mag-ingat laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Laging magdala ng proteksyon laban sa ulan kapag lumalabas. Samantala, para sa natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Bataan, Batangas, Metro Manila. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng pag-ulan ngayong hapon. Gayunpaman, sa mga susunod na araw, maaari na ring makaranas ng pag-ulan dahil sa paglapit ng Bagyong Ada sa silangang bahagi ng Luzon. Bukod pa rito, ang mga sumusunod na lugar sa Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan dahil sa mga thunderstorm na dulot ng Bagyong Ada, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Sa Visayas naman po, ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng pag-ulan pagdating ng gabi, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte. Para sa natitirang bahagi ng Visayas kabilang ang Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga thunderstorm. Habang lumalapit ang Bagyong Ada, mas tataas pa ang tsansa ng malakas na pag-ulan sa mga lugar na ito. Kaya naman po, laging handa at magdala ng payong o kapote kapag lalabas. Kung sakaling makasalubong ng baha, magsuot ng bota para ligtas ang inyong mga paa. Dahil sa paglapit ng Bagyong Ada sa silangang bahagi ng Mindanao, ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan at malakas na pag-ulan. Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao, Davao del Sur, Davao Occidental. Samantala, ang mga sumusunod na lugar sa Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga katamtamang pag-ulan ngayong hapon hanggang gabi, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato, Lanao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Di Palawan at ibang mga isla. Sa Palawan naman po, makakaranas ng maulap na kalangitan ng mga kababayan natin dahil sa epekto ng hanging amihan at Bagyong Ada. Bukod pa rito, ang mga lugar na tulad ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, at Sarangani Islands ay makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga thunderstorm. Laging manatiling updated sa mga ulat para makapaghanda ng maaga. Lagay ng ating karagatan. Dahil sa pagiging Bagyong Ada ng dating LPA, ang mga seaboard ng Visayas, Bicol Region, at Caraga ay makakaranas ng malalakas na pag-alon na umaabot sa 3 hanggang 4.5 metro ang taas. Dahil dito, naglabas na po tayo ng gale warning para sa mga lugar na ito, lubos na ipinagbabawal po sa mga may maliliit na sasakyang pandagat na magliyag sa mga karagatang ito dahil napakapanganib ng kondisyon ng dagat. Samantala, para sa mga seaboard sa kanlurang dagat ng Pilipinas, ang lagay ng dagat ay mababaw hanggang katamtaman lamang. Kaya naman po, maaari pa ring magliyag ang mga sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, ngunit laging tandaan na manatiling alerto sa mga posibleng pagbabago sa kondisyon ng dagat. Ito na po ang pinakamalawak at pinakabagong update tungkol sa Bagyong Ada at sa lagay ng panahon sa buong bansa ngayong hapon hanggang gabi. Laging tandaan po natin na ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay, manatiling alerto, makinig sa mga babala ng inyong lokal na pamahalaan, at laging handa sa anumang posibleng pagbabago sa lagay ng panahon. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat at manatiling updated sa mga susunod pang ulat na aming ilalabas. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig at God bless us all.